Tayo po ngayon ay nasa ikawalong topic na ng ating lesson na may pamagat po na pagtuturo sa mga alagad. Subalit, kagaya po ng ating nakagawian, atin po munang kayong babatiin. Ito po mga nag-comment. Kagaya po ni Mirna sa Malagasang, Imus, Cavite, si Charlie Matic, si Edmond Sabio ng Singapore, si Rebecca Garcia, si Cristino ng Central Bicutan, Taguig, si Arlina sa Austria, Rolando Evangeline Luna ng Milan, Italy, si Jessie sa Louisiana, si Jenny Husayan, Lily Tolentino ng Victoria das Marinas, Viven Alahino, Emily Wutok, Jonathan Haong, Jocelyn Camus ng Hinipaan Church, si Antidora ng The Explorer, Palau, Filipino Church, lahat po ng mga taga-Palau, lalo na po sa Palau, Filipino SDA Church, kumusta po kayong lahat? Si Glenn Talasa ng Basud, kumusta po ang mga taga-Basud SDA Church, kayo pong lahat? Si Cheryl Alvarado ng Dimson, Pampanga, si Pelis Morilla Jr. ng Norca Homes, Caloocan, si Shem Sumagaysay, si Maria Bacan sa Texas, si Lloyda Pilipina ng Europe, si Nena Capiran, si Joy Divine ng Abu Dhabi, UAE, si Renz Romero, Emil De La Cruz Jr. ng Hillview, Marabeles, Bataan, si Lea Santos, si James Butabara Sr., Cheryl Del Mundo, si Leonardo Prediquela ng Lipa Adventist Academy, si Sir Leonardo, si Hasmin Yuro Vargas, si Christy Magalang ng Gloria Mindoro, si Aris Pak, si Rico Garla ng Punta Tansa, Cavite, si Rosana Elcano, si Elsie Frenas ng Cagayan Valley, si Aida Almasco ng Pasig City, Marlon Magsayo ng Makati City, si Bern Pronda, Miles Orpia, Rolando de Torres, Almar Elorde, Dio Sigesa, Wilma Maglagi ng Bulacan, si Maria Corazon Tongol, si Ricky Panpruelda, Nachor Langco, si Edna Palabasan, Rowena Cahigos, Edelberto Garin Jr., Edna Colendres ng 13 Martires, Cavite, Arturo Alcantara ng Santa Mesa Heights, Isa Gallardo, si Joel Palyasa ng Calaca, Batangas, Melvin Lastima ng Punta Uno, Tansa, Cavite, at si Romeo Tejada, Cebu. At ganun din po sa mga hindi naman nagpadala ng kanilang mga comment, ng kanilang mga pangalan, subalit sila po ay nakasubaybay sa ating programang ito. Kayo po ay binabati namin ng magandang araw. Kagaya po ng ating nabanggit kanina, tayo po nasa ikawalong topic na may pamagat na pagtuturo sa mga alagad, ikalawang bahagi. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon ka pong makapangyarihan sa lahat, muli ka po namin pinupuri sa pagkakataong ito. Muli po kaming mag-aaral ng inyong banal na salita sa pamamagitan po ng palatuntunan ito ng Solid Rock Ministries. Kami po ay umaasa at kami po humihingi sa inyo ng patnubay. Buksan po ang aming mga isipan, amin po unawa ay tumaunawaan, Panginoon, at pagtunglikin po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan po na Panginoon Jesus. Ang pag-aaral natin ngayon ay nakatuon sa 10 kapitulo ng Marcos, kung saan tinuturuan ni Kristo ang kanyang mga alagad kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad. Halos kalahati ng kapitulo ay nakatuon sa mga alagad at ang marapat nilang maging buhay alagad. At dito ginamit niya ang pakikipagtalastasan ng iba, tulad ng pagtatanong ng mga pariseo tungkol sa diborsyo, ang pagdala ng mga magulang upang basbasan ang kanilang mga anak. Nagtanong rin ang isang mayaman kung anong mabuting gawin upang tumanggap ng buhay sa walang hanggan. Lahat ng mga aral na ito ay mahalaga sa buhay bilang isang alagad sa kapanahunan ni Kristo. Subalit ito'y napakahalaga rin sa ating kapanahunan. Sa ating kapanahunan matapos ang mahigit 2,000 na taon.
Kaya ating pag-aralang maingat ang mga bagay na ito upang tayo ay maging tunay na tagasunod ni Kristo at mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Narito po ang ating mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, ano ang itinuturo ni Kristo tungkol sa pag-aasawa? Number 2, paano pinahalaga ni Kristo ang mga bata at anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Number 3, paano sinagot ni Kristo ang tanong, anong gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pang-apat, anong hinihingi ni Santiago tuwan kay Kristo? Bakit at ano ang tugon ni Kristo? Pang-5, anong aral ang makukuha natin sa karanasan ni Bartimeo na isang bulag? Balik po tayo sa question number 1. Ano ang itinuturo ni Kristo tungkol sa pag-aasawa? Alright, isa pong napakahalagang tanong itong ating pag-aaralan ngayon. Kaya atin pong tingnan mabuti ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan po natin mula sa Marcos 10, 1 hanggang 12, ano ang sinasabi ng ating Panginoon. At siya'y umalis doon at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya at ayon sa kanyang kinaugalian ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapi sa kanya mga Pariseo at siya tinanong matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya tinutukso. At sumagot siya at sa kanila sinabi, ano ang inuutos sa inyo ni Moses? At sinabi nila ipinahintulot ni Moses na ilagda ang kasulatan sa paghiwalay at inhiwalay siya. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung inihiwalay ang babae, ang kanyang asawa ay mag-asawa sa iba, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. So, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, buhat ng umpisa ay hindi gayon. So, yung paghihiwalay o yung diborsyo, wala yun sa plano ng Diyos. Subalit, inuunawa niya ang pangangailangan ng bawat isa, kaya't ipinahintulot yung paghihiwalay. Datapwat noong unang panahon, ang basihan ng paghihiwalay ng lalaki sa kanyang asawang babae ay kung hindi magkaanak, kung gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya, kung ito ay nagtaksil, o kaya'y pabaya sa kanilang kabuhayan. Datapot dumating ang panahon na ito ay dinagdagan ng mga halos napakarami ng kadahilanan. Kagaya ng ating panahon ngayon, ang daming dahilan para papaghiwalayin o magkaroon ng isang diborsyo. Datapot maliwanag po at sinasabi ng Panginoon, buhat sa simula, hindi ito panukala ng Diyos. Kaya kinakailangang pahalagahan natin ang kasal ng mag-asawa. Una, ito ay sa babae at lalaki. Wala na pong ibang sinasabi ang banal na kasulatan. Ang pag-aasawa ay sa isang babae at sa isang lalaki. Maliwanag po yan. Pangalawang punto, ang sinasabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Maliwanag po, ang pinapag-isa ng Diyos, hindi maaring papaghiwalayin ng tao. Ang tanong, pinapagkaisa ba kayo ng Diyos? Yun po ang unang tanong. Paano matitiyak na kayo'y pinag-isa ng Diyos? Dahil ba kayo'y kinasal? Kayo ay pinapag-isa na ng Diyos? Paano kung kapwa lalaki at kinasal? Ito ba'y pinag-isa ng Diyos? O kaya'y kapwa babae ikinasal? Ito ba'y pinag-isa ng Diyos?
O kung hindi naman babae at lalaki, datapot pinikot. Ito ba'y matatawag natin pinag-isa ng Diyos? O kaya naman ay pinakitaan mo sa isang babae, pinakitaan mo ng iyong katawan at yung lalaki ay na-attract, natukso, masasabi mo bang ito'y pinag-isa ng Diyos? Titiyakin natin na kung tayo'y mag-asawa, kung tayo'y magpapakasal, sapagkat tayo'y pinag-isa ng Diyos. Hindi sapagkat ika'y tinutukan, hindi sapagkat ang isa'y tinukso, hindi ang sapagkat kayo'y pinilit ng magulang, hindi sapagkat nakita mong maputi, o kaya nakita mong mayaman, hindi yon ang pinag-isa ng Diyos. Masasabi mo na ang inyong samahan ay pinag-isa ng Diyos kung ang nasa isipan ninyo ay kung papaano makaluluwalhati sa Diyos. Ito ba ang aking magiging nakugustuhan ay mapapalapit ako sa Diyos? O ako'y mailalayo sa Diyos? Kaya lang maganda. Kaya lang nagalaw ko na. Mga minamahal, hindi po yun ang pinag-isa ng Diyos. Pinag-isa marahil ng kaaway ng Diyos. Sapagkat lahat ng tinukso, hindi naman palagay ko ang Diyos nanunuksoan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po, titiyakin natin na kung tayo ay hahanap ng partner, ang nasa isip natin, tayo'y mapapalapit sa Diyos. Yung tiyak na tayo ay mapapalapit sa Diyos at magiging maayos ang lahat. Hindi dahilan nakita mong maputi ang legs kasi wala rong pagmamahal. Ang naroon ay ang isipang kalaswaan. At hindi ang Diyos nasisihan kapag tayo ay na-attract dahilan doon sa sexual na ating pangangailangan. Ang pag-aasawa ay hindi sapagkat nakita nating maputi, parating natin nakikita yung langtan na katawan, kundi po, sapagkat nakikita natin na ito ay anak ng Diyos, mahal ng Diyos, at gusto rin natin na mapaglingkudan ang minamahal ng Diyos. So, tatandaan po, hindi po lahat ng pag-aasawa pinag-isa ng Diyos. Ang iba, pinag-isa ng tao, pinag-isa ng Diablo. Okay, salamat Pastor. Ngayon po sa pangalawa nating katanungan, papaano pinahahalagahan ni Kristo ang mga bata at ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Yan, tingnan naman natin po sa Marcos 10:13 hanggang 16, ano ang sinasabi ng ating Panginoon. At dinadala niya sa kanya ang maliliit na bata upang sila kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad at tapat ng ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliliit na bata ay hindi sa papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. Mga minamahal, likas sa mga kabataan nang gusto nila maglingkod sa Diyos. Buhat sa pagkabata, ang Diyos gumagawa na sa mga bata upang ang mga batang ito ay kilalanin siya, upang ang mga kabataan ito ay palapitin sa Kanya. Datapwat isang bagay ang kumahadlang, ang mga nakatatanda. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan ninyong huwag gawin iyan. Kinakailangan na tayong mga nakatatanda ay magpakita ng halimbawa sa ating mga bata sapagkat ang mga bata likas na tinatawagan ng Diyos upang maging kanyang mga anak. Ibig ng Diyos na sila ay tumanggap ng kaharian. Kung ang isang bata ay nalalayo sa Diyos, mayroong kadahilanan yan. Nagmumula sa mga nakatatanda. Kaya kinakailangan pag-ingatan po natin mabuti.
At dito po, hindi lang tinutukoy ng Panginoon yung mga bata sa edad, kundi yung mga bata sa pananampalataya. Marami sa mga bata sa pananampalataya ang nawawala sa pananampalataya dahilan sa mga nakatatanda sa pananampalataya. Kaya dito po sinasabi ng Panginoon, tayo ay kinakailangang maging maingat. Tandaan, ang Panginoon ay gumagawa sa mga bata sa edad, bata sa pananampalataya. Subalit ang gawain ng Diyos nahadlangan sa pamamagitan ng mga nakatatanda sa edad, nakatatanda sa pananampalataya. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging maingat na maingat, sapagkat kung hindi tayo maging kagaya noong mga nagsisiyasat, naghahanap ng kaharian ng Diyos, tayo man, ang wika, hindi pa pasok doon sa anumang paraan. At ngayon po sa ating pangtatlong katanungan, papaano sinagot ni Kristo ang tanong, anong gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at bakit? Okay, ito po ay isang napakahalaga muli na katanungan at katotohanan. Tingnan po natin sa talatang 17 hanggang 31. Ano ang sinasabi? At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mong ama ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumaraon ka, sumunod ka sa akin. Datapot siya nahapi sa sabing ito at siya yumaong namamanglaw, sapagkat siya isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga halagad, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapot si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa ang isang kamilyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang luga na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makakaligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao dapat hindi gayon sa Diyos. Kapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi sa tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip na mga pag-uusig at sa sanlibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Mga minamahal, mayroong dalawang nabanggit ang lalaki na binigyang pansin ng Panginoon. Una, ang sabi niya, Panginoon, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Maliwanag po ang banal na kasulatan, wala tayong anumang gagawin upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Wala sa kapasidad natin ang gumawa ng anumang mabuti upang tayo ay tawaging banal, sapagkat likas sa ating mga tao na parating mayroong motibasyon bakit natin ginagawa ang isang bagay. Diba? So, wala po sa kakayahan ng tao na gumawa ng anuman para sa
siya ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga sa Isaias o sa Jeremias, maari bang baguhin ng Etiope ang kanyang kulay o ng leopardo ang kanyang batik? Gayon din naman kayo. Wala po tayong magagawa. Ang sabi niya, mabuting guro. Ito na nga yung punto na sinasabi ng Panginoon. Sapagkat nakita yung kanyang lahat ng mga gawa, inisip niya na ito ay mabuti. Subalit, ang sabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos lamang. Maniwala po kayo na Diyos lamang ang mabuti. So, ang ating kaligtasan, ang ating pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, lahat nakadepende sa Diyos. Kaya nung itanong ng mga alagad, kung gayon, sino pala ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, sa tao, imposible ito. Wala po talaga magagawa ang tao. Subalit, hindi sa Diyos. Sapagkat ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ating ikaliligtas. Ang kinakailangan po nating tanggapin, panampalatayanan, na tayo ay mga likas na kaaway ng Diyos. Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo inibig bilang kanyang mga anak. Kaya ang wika ni Juan, masdan ninyo gaano kadakilang pag-ibig mayroon ng Diyos na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Subalit ang wika, hindi pa nakikita. No? Subalit isang bagay, tayo ay iniibig ng Diyos, hindi dahilan sa ating mga gawa, kundi sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang likas ng ating Diyos. Kaya tatanda po natin, kung ibig mong pumasok sa langit sa pamagitan ng iyong sariling gawa, subukan mong ipasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Pag nagawa mo yon, magagawa mo rin. Ang Diyos lang ang mabuti. At tatandaan, sinabi ng Panginoon, sa tao, hindi ito magagawa. Hindi po talaga. Subalit, magagawa ng Diyos. Salamat, Pastor. At ngayon po sa ikaapat na tanong, ano ang hinihingi ni Santiago at Juan kay Kristo? Bakit at ano ang tugon ni Kristo? Yan. Tingnan naman natin sa talatang 32 hanggang 45. Ano naman ang sinasabi? At sila'y nangasadaan na nagsisiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus at sila'y nangagtaka at ang nangagsusunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito nagsisiyahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y kanilang hahatulang patayin at ibibigay siya sa mga hintil. At siya'y kanilang aalimurahin at siya'y luluraan at siya'y hahampasin at siya'y papatayin at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siya muli at nagsilapit sa kanya si Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo. Sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, anong ibig niyo sa inyo'y aking gawin? At sinabi niya sa kanila, ipagkaloob mo sa amin ang mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa at sa iyong kaluwalhatian. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman, o mga babautismohan sa bautismo ay binautismo sa akin. Sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo at sa bautismo ay binautismo sa akin ay babautismohan kayo. Datapwat, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. So, dito po, sinabi ng Panginoon na siya ay papatayin. Subalit sa 3 araw, siya ay muling babangon. Siya ay mabubuhay na maguli. At pumasok sa kanilang isipan muli yung dati nilang paniniwala na ang Mesiyas ililigtas sila sa kapangyarihan ng Roma. Kaya iniisip nila na ang Panginoon maghahari na. Ito ang dahilan kung bakit hingini nila ng isa ay may kaupo sa kaliwa at ang isa ay sa kanan.
sapagkat iniisip nila magkakaroon sila ng kapangyarihan kasama ng Panginoon na magkakaroon na ng kapangyarihang makikipaglaban. Datapwat hindi ito ang panukala ng Diyos. Kinakailangang unawain na ang Kristo o ang Mesiyas ay naparito upang tubusin ang tao sa kasalanan, hindi sa pagkabihag sa Roma, kundi pagkabihag sa kapangyarihan ni Satanas. At ang pangalawa, sa wika ng Panginoon, hindi sa Kanya ang maglalagay kung sino sa kaliwa, sino sa kanan, kundi ang Diyos Ama ang maglalagay nito yung mga pinaghandaan na niya noong unang panahon. So, dito po ay muli na lumalabas yung mga tradisyon na naunawaan ng mga alagad dahilan sa mga Parisiyo na pawang malayo sa panukala ng Diyos. Kaya kinakailangang ilagak natin ang lahat sa Diyos sapagkat Siya ang gagawa ayon sa Kanyang panukala, hindi ayon sa ating panukala. Ayon sa Kanyang nakikitang ikabubuti, hindi ayon sa ating iniisip na makabubuti. Sapagkat mayroong mga bagay na tila matuwid sa tao, datapwat ang dulo na iyon ay kapahamakan. At ngayon naman po sa ating pong panghuling katanungan, anong aral ang makukuha natin sa karanasan ni Bartimeo na isang bulag? So basahin natin diyan sa 46 hanggang 52, ano ba ang sinasabi? At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho na kasama ang kanyang mga alagad, at nang lubhang maraming tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya nagpasimulang magsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahawag ka sa akin. At siya pinagwikaan ng marami upang siya tumahimik, datapot siya lalong sumisigaw. Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya, at tinawag niya ang lalaking bulag, na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag ka niya. At siya pagkatapon ng kanyang balabal ay nagbandaling tuwindig at lumapit kay Jesus. Una, dito po ay ipinapakita yung malaking pananampalataya ni Bartimeo. Una, sa pamagitan ng pagtawag sa Panginoon na anak ni David. At nung siya ay sinasaway, lalo pa niyang nilaksan ang kanyang sigaw. Ibig sabihin, ang kanyang pananampalataya ay naroon. Pangatlo, nung siya'y tawagin, kagad na kanyang ihinagis yung kanyang balabal. Ibig sabihin, nananampalataya siyang hindi na niya kinakailangan yung balabal na yon sapagkat siya'y pagagalingin ng Panginoon. Kaya siya'y nagmadaling tumindig at lumapit sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang pananampalataya hindi maaaring hindi papansinin ng ating Panginoon. Kaya inaadlangan ng mga alagad, datapwat pinagbawalan niya yung kanyang mga alagad. Sa halip, ipinatawag ng Panginoon sapagkat ito ay nananampalataya. Pangalawang punto, ang sabi ng Panginoon, ano ang ibig mo? Alam po ninyo, napakahalaga ito. Sa pagdadala ng pabalita, alamin natin ano ba ang kinakailangan ng tao. Huwag tayong lalapit sa kanila na mayroon tayong panukala ano ang gagawin natin sa kanila. Malimit kasi, tayo ay lumalapit sa tao, may dala-dala tayo kung ano ang ating gagawin. Hindi natin inaalam ano ba talaga ang pangangailangan. Sapagkat kung ating matugunan yung pangangailangan ng isang tao, doon nabubuksan ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan at nagiging handa na tanggapin yung ating paglilingkod. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang ating summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, pag-aasawa ay para sa isang babae at lalaki at dapat pinag-isa ng Diyos, walang daya. Pangalawa, ang Diyos ay gumagawa na mula sa ating pagkabata, di dapat mahadlangan ng sinuman. Pangatlo, ang buhay na walang hanggan ay biyaya ng Diyos, hindi sa anumang ating gawa. Pang-apat, ang Diyos ang nagbigay kapangyarihan sa bawat isa ayon sa kanyang panukala
maglingkod na may pagmamahal sa kapwa. At panglima, bilang alagad ni Kristo, dapat inuuna natin kung ano ang tunay na pangangailangan ng tao, hindi kung ano ang ating gusto. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. Patuloy po nating ibahagi sa iba ang mga katotohanan ito at pagpalain tayong sama-sama ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal sa kaitasan ng kalangitan, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sapagkat ikaw ang gumagawa ng lahat ng paraan upang kami ay maligtas, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. O ang banal, turuan po nawa kami na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan at sa iyong paggawa. Turuan nawa kami na maging masunurin sa lahat ng iyong mga panukala para sa bawat isa sa amin. Magi kaming maingat lalo't higit sa punto ng pag-aasawa amang banal na ang aming magawa ay ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban, hindi ayon sa aming kalooban, hindi dahilan sa kung anong mga external na kagandahan, kundi ang kagandahan ng iyong pag-ibig at ng iyong katuwiran. Ipagpatawad po nawa ang aming pagkukulang at pagkakasala at iyo pong pagpalain ng aming mga kapatid na ito na nawa ay patuloy na ang bawat isa sa amin ay makapaglingkod ng kaaya-aya sa iyong banal na harapan, maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, buhay ng mga minamahal mga kapatid, salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik, at salamat sa Diyos na kami nakakatulong kahit papano sa inyong pag-aaral. God bless us all.